Lamination, Dunrich Trading, located at Don Manuel Banson Avenue, right in the front of BPSU Balanga Campus. McKenny Barbershop, para sa mura at magandang klase ng gupit, magsadya lang sa McKenny Barbershop, located at Condomark, Balanga City. Try mo na ang Mr. Buko. Lasang totoo, Try mo na ang Mr. Yama. lasang totoo, Try mo na ang Mr. Queso. lasang totoo, Try mo na Mr. Mais. lasang totoo. Manalo ng 500,000, 500,000 pesos cash. Part 3. Mamili sa lahat ng Elizabeth Chain of Stores, Elizabeth Bakery and Grocery Orion, Elizabeth Supermarket Balanga, Elizabeth Bodega Sales Balanga, Elizabeth Supermarket Binalupihan, Elizabeth Supermarket Orion. Promo period July 15, 2016 to January 14, 2017. Raffle draw January 16, 2017. First prize 500,000 pesos cash. Second prize 100,000 pesos cash. Third prize 50,000 pesos cash. Consolation prize 10 winners of 1,000 pesos gift certificate each. How to join? For every purchase of 500 pesos sa retail section and 1,000 pesos sa wholesale section, you are entitled to one raffle coupon stub. Just fill out its coupon stub with your complete name, address, telephone number, signature, and drop your entries at all outlet of Elizabeth Chain of Stores. Mas maraming pinamili, mas maraming sansang manalo. Per DTI, Bataan Permit Number 34, Series of 2016. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being told over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the as we pray. Ayan, good evening everyone. Welcome to Hashtag BBF. Yan. Now in faith. Hashtag blessed, beloved, and favored. Ayan, nandito na naman po tayo sa nag-iisang hashtag sa mga status ng mga Kristiyano, ang hashtag blessed, beloved, and favored. Ayun, no? We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. At kung nasan ka man ngayon, nanay, tatay, katropa, kaibigan, kung nasa bahay ka man, nasa sasakyan mo, nasa office, Yan, stay tuned ka lang. Dito lang po yan, 98.3 FM Oo. Smile Radio. at syempre binabati natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Angeles, Pampanga, si Tita Zin, si Mami Helen, si Kuya Pong. Ayan, happy listening po sa inyo dyan sa Angeles, Pampanga. Yan, syempre sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayon, isang magandang gabi po sa inyong lahat. At nandito lang po ang hashtag BBF para po sa isang oras ng kwentuhan, kantahan at tugtugan. Every Friday night po yan. Siyempre, hindi din natin makakalimutan ng mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California, lalong-lalo na kay Nanay Sol at kay Tatay Edmond Evangelista. Hello. At binabati din natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Mountain Province, sa
Dangilan at sa Colnog family. Yan. Ayan, syempre sa lahat po ng mga may greetings, may katanungan, at may prayer request, may gusto kayong ipa-pray, text lang po kayo 0907-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316 para po sa Globe. Again, 0907-906-3452 for Smart and 0906-907-1316 para naman sa Globe. Ayan. Text na po kayo mga kangitian. Yan, syempre sa lahat po ng gusto kami mapanood at makita yung pasayaw-sayaw namin dito sa live streaming. Yan. Punta lang po kayo www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Yan, punta na po kayo. At bago ko makalimutan, binabati natin ng Laconsay family, si Ate Jane, si Kuya Bernard, si Carlo, Raisa, and Janber. Let your love be the shining light, breaking chains. At sa mga kapatid natin na nasa lote, kay lalong-lalo na kay Tatay Ed at kay Nanay Evelyn Nanay Evelyn Santiago. Yan. I'm pressing Ano on daw? till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love. Tuloy-tuloy lamang ang kwentuhan dito lamang sa hashtag BBF, and for now is a song from Krista Fari, How Great is Our God. The King.
be a blessing. Sing it. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. I'm so blessed, oh, blessing, Lord. Blessed to be a blessing. I'm blessed, thank you, Lord. God is blessing me. Let's just simply say it. Bless somebody else. Said I'm blessed to be a blessing. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isang nakikinig sa ating Amen. program. Hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Pinagpala po kayong lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga bahay, sa opisina at sa kanilang mga sasakyan. I believe na ang salita ng Diyos na inyo pong mapapakinggan ngayong gabi ay magkakaroon po ng malaking impact sa puso po ninyo. Kaya nga po, kung ano man ang inyong mga sitwasyon sa mga oras na ito, always remember na ang layunin ng hashtag BBF ay makatulong po kami sa inyo pong spiritual journey patungkol po sa Panginoon. At ang pinaka-motibo po ng programang ito ay patuloy na ipahayag sa bawat isa na mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Daddy Lord. Amen. Yan. Ayan, at nais muna po naming batiin ang lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating program dito po sa Smile Radio 98.3 FM. Yan, at pati po yung mga naka-live streaming Amen. at pati po yung mga manonood sa ating mga program yung bukas pa manonood. Ayan. Lalong-lalo na po yung ating mga kapatid dyan sa Sacramento, California, sa The Rock Christian Fellowship. Lalong-lalo na po ang aming pinakamamahal, Kuya Edmond and Ate Sol Evangelista. Siyempre kasama na rin si EJ at saka si Frances. At nais din namin mag-hello kay nakikinig ngayon si Jen Revoluciano ng Arizona, USA. Amen, Pastora, sapagkat nakakatuwa na marami tayong mga regular na mga listeners sa ating programa. At natutuwa tayo sa mga balita nila na sila ay napagpapala ng salita ng Panginoon. Na yun naman talaga ang talagang hangarin natin para sa kanila. At nais din po namin mag-hello and good evening kay Brother Larry Lapiniete ng Saudi Arabia. At ganoon din sa kanyang pamilya, kay Ate Kakay at sa kanyang mga anak dyan sa Sibakan. At kasama na rin si Ate Weng at saka yung si Ate Ardine at ang kanilang mga anak. Ayan. Happy listening! Okay. So, bago po tayo magpatuloy, ay iniimbitahan ko po kayo na tayo po'y mag-pray sa mandali. Let us pray, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Tunay po na ang iyong mga salita ay buhay, makapangyarihan, at totoo. Salamat po dahil sa mga sitwasyon ng buhay namin, kapag iniuugnay namin ang salita ng Diyos sa buhay namin, nagkakaroon po ng pagbabago. Nababagong buhay namin, nagkakaroon kami ng malinaw na pananaw, nagkakaroon po kami ng pag-asa sa buhay namin. Sapagkat ang salita mo ay totoo, ito po ay makapangyarihan, na tumatagos hanggang sa kaloob-looban ng aming mga puso. Salamat po sa bukas na puso at espiritu sa lahat po ng mga tagapakinig po namin ngayong gabi. Aking pong dalangin na pagpalain niyo po silang lahat. Inyo nga pong abutin ang lahat po ng kanila po mga pangangailangan. Lahat po ng mga may karamdaman, Lord, I declare and decree healing upon healing sa bawat isa po sa kanila. Sa dugo, sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po sa kagalingan na pinagkaloob mo po sa amin. Thank you, Lord, sa mga nawawalan ng loob at pag-asa. I declare, Lord, na yung Holy Spirit na nagbibigay sa amin ng nagko-comfort sa amin at nagbibigay ng pag-asa ang siya pong kumilos sa aming pong mga puso. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang ang aming pag-asa. Sabi niyo nga po sa inyong mga salita, kung sa mundo lamang na ito kami aasa, kami na ang kawawa. Pero salamat, Lord, sapagkat hindi kami sa tao, hindi kami sa mundong ito umaasa, kundi iniaasa namin ang aming buhay, pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam namin kapag ang buhay namin ay aming iniangkla sa inyo, magiging matibay, solido ang aming buhay, pananampalataya. Salamat po. Pinagpala niyo po kaming lahat, lalo na po yung mga tagapakinig namin sa gabi po na ito. Ito pong aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Ang ating pong topic ngayong Friday, itong week na ito, ay pinamagatan po namin ang pananampalatayang lumalaban. Wow. Yan. Amen. Kasi kailangan natin to, Pastor Alin, na mapakinggan ng ating mga tagapakinig. At ito rin ay nagkaroon ng malaking impact sa buhay namin. Nung habang kami nag-usap ni Pastor Alin, binabalikan namin yung mga noon, talagang hindi kami sumuko. Yung pananampalataya namin talagang inilaban namin. And praise God, talagang napakabuti ng Panginoon. Nakatawid. Oo, itinawid tayo sa landas. Tawid tayo ng Lord. Na kumbaga, kung ating babalikan yung noon, parang wala ka nang makita o maramdaman na anumang negatibong pakiramdam. Kundi ang iyong mararamdaman ay iyong kabutihan ng Diyos Amen. na kanyang Yung- ibinahagi sa ating buhay. Yung feeling of, Oo. yung sobrang thankful. Ganun. Amen. Yun. Kaya nga mahalaga, kumbaga, yung faith natin dapat active. Dapat talagang nakikita. Dapat buhay, lumalaban, nagre-react yung ating pananampalataya. Huwag po tayong pumayag. Hindi sumusuko, Pastor. Hindi sumusuko. Kasi alam mo, Pastora, si Satan tuso yan eh. Titiyakin niya na yung pananampalataya natin huwag umangat. Oo. At sisiguraduhin din niya na wag tayo, ang makita natin ay yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata at nararamdaman ng ating mga pakiramdam. So, yun ang gusto niya eh. Na kumbaga, doon ka ma-focus sa kung ano ang sitwasyon mo. Oo. Kaysa sa kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos Sa buhay mo. na himala sa buhay mo. Amen. Oo. Na, kumbaga, may stuck ka na sa ganong paniniwala na para bagang ang ending, wala na. Wala ka ng pag-asa. Parang na-stuck ka na sa ganong paniniwala. Hindi ka mahal ng Diyos. Pinabayaan ka na niya. So, siya yung may kagagawan lahat eh. Maglalagay siya ng mga roadblocks, mga bundok, mga difficulties sa iyong journey, sa iyong daan na dinadaanan para hindi ka makapag-move on. Para hindi ka makapagpatuloy. At the same time, hindi ka makalipad. Hindi umangat ang iyong pananampalataya. Kasi,
ayaw na ayaw ng dyablo na makita niya tayong masaya. At Tama ba? maranasan ang blessing niya. Mm. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul na sinulat niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, Kisha, please read. 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Amen. Ayun, thank you. Sabi ay, ilaban mo. Amen. Lumaban ka. Lumaban ka Oo. ng mabuting laban ng pananampalataya. Bakit good fight ba ito, Pastor? Ay, siyempre, kaya tinawag na mabuting laban ng pananampalataya. Kasi, Pastor Alin, kaya tinawag na mabuting laban ng pananampalataya kasi sigurado ang panalo. Sigurado na ang tagumpay mo. Ito lang yung laban na sure win. Oo, sure win. Mm-mm. Hindi ka umaasa na mananalo ka. O hindi ka nangangapa mananalo ba ako? And Oo. ito yung hindi ka pa lumalaban. Panalo ka na. Oo. Because you are not fighting for For. victory, you are fighting from victory. Maganda Kasi yan. Sabi Oo. nga sa John 16:33. Yes. Be of good cheer. Mm-mm. In this world, you may have tribulation. Mm-mm. But be of good cheer, sabi nga ng Na-overcome na yan. Because I have already overcome the world. Amen. So, napagtagumpayan na niya. Nung namatay siya dun sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, pinatay din niya ang lahat ng ating mga curses, Mm-mm. lahat ng ating mga pagkatalo, Mm-mm. ang lahat ng ating kahinaan. At nung nabuhay siya maguli, nabuhay ang isang bagong ikaw na kung saan punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng lakas at kapangyarihan. At napasayo yan simula nung ikay nanampalataya kay Jesus at sa tinapos niyang gawa doon sa krus sa Amen. bundok ng Kalbaryo. Kaya, ang pagtanggap kay Kristo ay isang paniniwala at pagtanggap na sure win ka kay Christ. Mm-mm. Tiyak na panalo ka. Para lang kasing parang walang pagbabago kapag ka ikaw ay nanampalataya. Yung Mm. diniklara mo pa lang yung iyong pananampalataya, pinahayag mo pa lang yung iyong pananampalataya Mm-mm. na I believe in Christ, I believe that He died on the cross. Amen. Parang wala eh. Parang napakasimpleng, kumbaga eh, wala man lang ritual. Basta simple lang. Just expression of your faith. Acknowledging what Jesus did on the cross. Yun lang naman. Yes. Pero ang hindi mo namamalayan, merong kakaibang nangyayari sa spiritual realm. Mm-mm. Biglang nababago yung iyong pagkatao dun sa spiritual realm. May nabubuhay something. Mm-mm. At yun ay yung kakaibang pagkatao kung saan empowered ka na Amen. ng Spirit of God. Kumbaga, hindi ka palang mananalo eh. Nanalo ka na. Panalo ka na eh. Yes. champion Hindi ka pala magtatagumpay. Tagumpay ka na. Mm-mm. Kumbaga, hindi pa man nagsisimula ang labanan, hindi pa man nagsisimula ang laban mo sa buhay, tinitiyak na ng salita ng Diyos na mananalo ka. Yes. O panalo ka na. Why? Kasi si Kristo panalo siya eh. Kaya sabi nga niya, ang ganda ng sinabi mo, Pastora, na talagang sa mundong ito, ang daming mga Ang daming tribulations. mararanasan ng Oh, mga kaya nga, hirap, pag hindi mo inilaban, sakit. yung totoong ano ka, yung faith mo, ano yung may experience mo? Eh di yung mga circumstansya, yung mga tribulation, kaya dapat lagi kang magalak. Kasi buhay ang ating pag-asa sa Panginoon. Amen. Yes. At kanina sa binasa natin, sabi, fight the good fight of faith, laying hold on eternal life, to which you were also called and have confessed Oo. the good confession. So, ang sinasabi dito sa 1 Timothy 6:12, hindi lamang fight the good fight, meron pang confess the good confession. Oo. Bakit may good confession? Kasi may bad May confession. bad confession. Kailangan, Pastora, we must maintain yung good confession kung sino tayo kay Christ. At Oo. ang pinakamagandang confession na gagawin natin, yung sinasabi sa 2 Corinthians Mm. chapter 1 verse 20. Sabi doon, Amen. for all God's promises are yes in Him, and so through Him we can say Amen to the glory of God. Mm-mm. Yung bang nag-yes ka at nag-agree sa lahat ng promises ni God, yun ang pinakamagandang
yun ang good confession. Good confession. No? Pero kung nag-agree ka at ang lahat ng sinasabi ng bibig mo, kung ano yung nangyayari, actual sa paligid mo, sa buhay mo, sa isip mo, anong kaguluhan sa isip mo, at yun yung lagi mong sinasabi, bad confession yun. Mm-mm. Sabi nga sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. At kung ano man yung mamahalin mo, kung death or life, you will eat its fruit, sabi nga doon. Yes. Kung anong bunga ng iyong sinabi, kakainin mo, mangyayari sa buhay mo. So, you choose. Mm-mm. Will you have bad confession or good confession? Oo. Kasi, dapat result-oriented ka. Ano yung gusto mo? Resulta. Mm-mm. So, choose. Oo. Napakahalaga po noon, mga minamahal po namin mga kaibigan at tagapakinig, na sa paglaban natin sa ating pananampalataya, laging kaakibat o kaugnay yung pagsasalita Salita. ng mabubuting salita. Yes. Good confession. Sapagkat sa pagsasalita ng mabubuting salita, meron tayong mapapala doon. Kaysa doon sa nagsalita tayo ng bad confession, aani tayo kung ano yung mga sinabi natin hindi maganda. So kailangan i-maintain po natin yun, yung pagsasalita ng mabubuting bagay, lalo na yung kung sino ka, yung identity mo kay Christ. Yes. Oo, kailangan lagi natin itong sinasabi. Lagi natin itong ipinapahayag kung kagaya sino ka nga, kay Kristo. Pastor, yung sinabi ni Paul dun sa Philemon 1:6. Mm. Sabi, I pray that the fellowship of your faith may become effective in the knowledge of every good thing which is in us in Christ. Sa King James Version, sabi, anong verse na ngayon? Sige. 1 Corinthians chapter 2 Corinthians 1:20. Sabi dito, sorry. It's not 1 Corinthians 1:20. It's Philemon 1:6. So sabi sa Philemon 1:6, sa ibang version, acknowledging, okay? Acknowledging of every good thing you have in Christ. So, kasama doon sa iyong confession, iyong kinikilala mo, anong meron ka kay Kristo. Oo. Kasi yung in Christ identity, Mm-mm. maraming nakapaloob na magagandang bagay doon. Ano yung in Christ identity? Kasama sa in Christ identity mo, you are blessed. Amen. So, yung good confession mo is, pinagpala ako ng Diyos. At yung pag sinabi mo yung pinagpala ako ng Diyos, nakatingin ka doon sa blessor, hindi sa sitwasyon mo. Yung hindi yung kung gaano ka ka-deserving na matanggap yung blessing, kundi kung gaano ka generous yung yung magbe-bless sa iyo. So, knowing Christ na yung mismong buhay niya binigay niya. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay? 'Di ba? So, mismong buhay niya and God the Father, mismong anak niya binigay niya. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay? So, pag sinabi mong I am blessed Amen. because God loves. Kaya, Pastora, maganda yung early in the morning, pagmulat ng iyong mga mata, kailangan ina-acknowledge mo na agad-agad who you are in Christ. Ina-acknowledge mo na agad kung sino ka kay Kristo. Kasi, i-acknowledge mo na yung mga bagay na nasa iyo na. At saka, Pastor, yung ating title, ang pananampalatayang lumalaban. Oo. So, ibig sabihin, yung faith mo dapat naninindigan. Kahit anong sitwasyon. Okay? Kahit na ba, yung pinaniniwalaan mo, kabaliktaran sa nangyayari oo. sa paligid mo. Oo. Lalong-lalo na kung ano yung nadarama ng iyong five senses. Minsan nga, ganun yung pinapaniwalaan mo, kabaliktaran ng pinapaniwalaan mo kung ano ang nangyayari. So, napakahalaga po noon mga kapatid na minamahal na minsan ganun titiyakin ng kaaway na mawala ka. Oo, para yung pinapaniwalaan mo hindi magkaroon ng katuparan sa buhay mo. At masaklap pa nito ay yun nga,
kabaliktaran sa kung ano yung inaasahan mo ang nangyayari. Halimbawa, nagdideclare ka ng healing, pero may sakit ka. Masakit. May sakit. May pain. Meron kang nagko-confess ka, dinideklara mo na you are blessed. Pero wala ka namang, pag binuksan mo yung wallet mo, wala namang laman. So parang kabaligtaran sa kung ano yung pinapaniwalaan mo at kung ano ang nangyayari sa buhay mo sa kasalukuyan. So ang tendency nun, magdududa ka sa pananampalataya mo. Kaya nga, doon papasok ang paglaban ng iyong pananampalataya. Yes. Kailangan may paninindigan ka Amen. na kung ano yung pinapaniwalaan natin, kung ano yung totoo na alam mo, kailangan paniwalaan mo, pangatawanan mo. Huwag kang tumingin sa 5 senses nga. Ituloy mo yung pastor. O, idagdag mo pa, Pastor. Minsan, kapag nag-pray ka tungkol sa sakit mo, tapos, makakarinig ka pa ng mga nagkasakit ng kagaya ng sakit mo, na worse ang naging ending. Kumbaga, hindi gumaling, minsan hindi gumaling, o kaya ay, kung halimbawa tungkol sa sakit sa tenga, tapos hindi na nakarinig. Mga ganun yung maririnig mo pa, parang sinasadya talaga ng kaaway na ipakita sa'yo na eto ang posibilidad na mangyari sa'yo sa sitwasyon mo ngayon. Eto yung pwede mong maging ending. The more na lalo tayong dapat lumaban sa pananampalataya natin sa ganong sitwasyon. Kasi, at saka, eto pa kung bakit hinahadlangan ng dyablo yung kagalingan mo o yung pag-achieve mo ng blessings, yung marating mo yung blessed stage ng buhay mo, yung maranasan mo yung mga pagpapala ng Lord, kung bakit hinahadlangan? Kasi amazing kasi yung darating sa buhay mo. Amen. Kung bumigay ka na, hindi mo nilaban yung pananampalataya, sayang naman na hindi mo makita Oo. yung sitwasyon na yun. Kumbaga, kahit nasa ganun kang sitwasyon na parang imposible sa kung ano ang pinapaniwalaan mo o kabaligtaran sa sitwasyon mo ngayon, keep on believing. Kumbaga, patuloy ka pa rin manindigan sa kung ano yung pinapaniwalaan mo. Meron lang ako singit lang naalala yung istorya nung babaeng Sunamita, di ba? Kung titingin ka sa natural, kung titingin sa natural yung babaeng Sunamita, patay ang kanyang anak na ipinangako nung propeta na magkakanak Wala kang siya. makikitang maganda sa sitwasyon niya. Oo, kumbaga, kung titingin ka sa sitwasyon niya, wala. Talagang Ang tagal naman mong patay hinintay, eh. Oo. ang tagal mong hinintay magkaroon ka ng anak. Oo. Tapos dumating, nagkasakit, eto, naghihingalo. Mm. Tapos namatay. Mm. Walang Matagal maganda nilang sa hinintay na sitwasyon. mag-asawa yon. Yes. Yung pangako ng propeta na magkakanak. Tapos nung dumating, ilang panahon lang nila na-enjoy, tapos nagkasakit at At namatay. eto pa, dagdag mo pa, yung Shunammite woman, yung Shunammite couple, Mm. very supportive sa ministry ni Paul. Oo. At Gumastos, hindi lang yun. sumuporta, nagbigay ng kwarto. Yan, tama. Pag may dumarating ng yung mga bisita, mga man of God, Man of God, talaga. pinaghahandaan talaga nila. Tapos namatay yung anak mo. Oo, kung ikaw yun, sa ganung sitwasyon, Perfect situation Oo. na magtampo ka sa Diyos. Yeah. Perfect situation na mawalan ka na ng pag-asa. At magtanong ka. manlumo At na, magtanong ka. Oo, bakit? Why Oo. me? Oo. Kumbaga, bakit nangyari sa amin to? Faithful naman kami. Sa mga man of God, tumutulong kami. Pinagpapatayuan, tinutuloy namin sila sa aming mga pinapakain. Pero bakit nangyari to? Pero makikita mo yung attitude ng Sunamita na babae, yung couple na yon, kung gaano katibay yung kanilang faith. Kung gaano katibay yung faith nila. Hindi sila nagreklamo, kundi ang matindi pa nung dumating yung katulong ni propeta, ni prophet, Sige, Hasi. si Gehazi, Prophet at kinukumusta siya. Elisha. Sabi niya kumusta ka naman? Siyempre, kumbaga, yun ay sapat na para sabihin niya, naku, ang hirap ng sitwasyon ko, kaya magpalaw siya na iyak. Yun. Oo. Pero hindi Anong sinabi Sabi niya, all is well. All is well. Nung sinabi niya, how are you? Kumusta ka? Sabi niya, all is well. All is well, sabi niya. So, makikita mo doon na... Nagsisinungaling ba siya, Pastor? Hindi.
Hindi. Oo. Kundi kasi kahit sa pangit niyang sitwasyon, Mm-mm. Ina-acknowledge pa rin niya. that Shunammite woman has that attitude Mm. of fighting for her faith Oo. na hindi maganda ang sitwasyon ko pero hindi itong ending, hindi ito ang final situation ko. Mm-mm. Oo. May natatanaw siyang pag-asa. Mm-mm. Kaya naman, di ba? At siguro, yun din na isang mabuting confession niya nung sinabi niyang all is well, sa kabila ng patay ang kanyang anak, pero sabi pa rin niya all is well, talaga pala magiging all is And well. that is a declaration. Oo. Kung ano yung gusto mong, yun ang confession ng kung anong gusto mong mangyari. Kasi, nabuhay na muli ang kanyang anak. Yes. At hindi lang yun. Nabalik ang lahat ng Oo. ari-arian niya. Dahil sa kanyang pananampalataya, na hindi sumusuko, yung mga properties niya na nawala, Na naiwan niya. nung nagkaroon For 7 ng years. taghirap sa loob ng 7 taon, Yes. ibinalik ng hari. Pati tubo. Why? Bakit ibinalik? Kasi nabalitaan ng mahal na hari Yung ginawa niya. kanyang pananampalataya. At saka yung ginawa niyang pagsuporta kay Prophet Elisha. Oo. Sa ministry. Saka hindi lang yan, kung gaano katibay yung Gaano kanyang katibay yung faith. kanyang faith. Siyempre, kumalat Kumani siya yun. ng admiration. Kumalat yun sa buong lugar na yun. Kumalat yun. At nabalitaan yun, Pastora, ng maraming mga tao sa paligid na grabe ang pananampalataya ng babaeng yun. Patay na pero talagang nilaban niya. Sa tuwa ng hari, may blessing. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig ngayon, ano yung sitwasyon mo na para bang kasuko-suko na para bang namatay na ba? Ano yung sitwasyon mong kasuko-suko na? Yes. Ang Lord, ilaban mo lang yung pananampalataya mo kasi higit sa kaya mong isipin. Marriage ba? Marriage Na ba? parang mamamatay na? Oo, parang ending na ba? Oo, parang wala na solusyon. Para bang marriage na dinaanan ng matinding ng super typhoon. Oo, parang tsunami pa. Bumagsak na lahat ng haligi. May pag-asa pa rin. May pag-asa. Kayang buhayin ng Panginoon. Yes. Kahit na doon sa mga imposibleng sitwasyon ng buhay natin, kayang i-restore ng Panginoon. Amen. Oo. Ang maganda lang noon ay yung ating pananampalataya, keep on declare, keep on believing. Kailangan wag nating isuko yung ating pananampalataya. Ilaban natin yung buhay natin pananampalataya sa Panginoon. At kapag may narinig po tayo na salita ng Diyos, pangako ng Diyos na panghawakan mo yun. Panghawakan mo yun, wag mo yung bibitawan. Wag mo yung bibitawan. Kagaya nung sa parable of sower, pastor, na kailangan yung salita ng Diyos natatanim sa matabang lupa. Yes, oo. Hindi yung parang andito lang siya sa ibabaw ng puso natin, hindi siya nagpe-penetrate. Kung nasa ibabaw lang, andyan yung ibon, Opo. tinangay. Wala na, natangay na yung pangako ng Diyos na nasa iyo. Alam niyo po yung sinisimbolo ng ibon, yun din yung mga circumstansya sa buhay natin, ang pangyayari sa buhay natin na nang aagaw ng paniniwala mo sa mga pinangako ng Diyos. Kagaya na lang pag sinabi ng Diyos, di kita iwan, di kita pababayaan, tapos biglang dumating sa buhay mo, mag-isa ka na lang, parang wala man lang naniniwala sa iyo, wala ka man lang kakampi sa isang sitwasyon na para bang pinag-iwanan ka na ng lahat, tinalikuran ka ng lahat. Tapos parang hindi mo na mapanghawakan yung sinabi ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you. Dapat sa ganung sitwasyon, mas lalo mong ilaban. Kasi yung laban ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos kasi 'di ba sabi nga ang lahat ay lilipas. The grass withers, the flower falls, pero yung word ni God mananatili magpakailan. Sora, mahirapan mong ilaban ng faith mo kung wala kang salita ng Diyos na nakabalot sa puso mo. Yes. At mahirapan kang magkameron ng good confession kung wala kang narinig na salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Yun ang magbibigay sa iyo ng lakas. Yun ang mag-i-empower sa iyo hanggang lumabas sa bibig mo. Okay? Kaya nga yung paulit-ulit kong sinasabi, Pastor, always make your spiritual pocket full. So, ang ibig sabihin, always keep
your spiritual pocket full. Ang ibig Amen. sabihin, yung para ka mong may bulsa, spiritual bulsa, or spiritual bag, na doon lahat nakalagay yung mga natanggap mong salita ng Diyos. Yung mga nagrema sa puso mo na salita ng Diyos. Yung mga pangako ng Diyos na narinig mo, nabasa mo, nag-minister sa'yo, ilagay dun sa spiritual pocket. Para dumating yung sitwasyon mo sa buhay, May mga hamon mo, bubunutin ka. may bubunutin Oo. ka ng mga pangako ng Diyos. Teka, medyo gipit yung sitwasyon. Anong gagawin mo? May Philippians 4:19 ka na nakabulsa. Oo. My God shall supply all my needs. Alam mo Pastor Lynn, kahit ang Panginoong Hesus, alam niya kung gaano kahalaga, alam niya kung gaano kaimportante ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Alam niya 'yon. Masigit pa ba tayo sa kanya? Kumbaga, siya na nga na Kristo, anak ng Diyos, hari ng mga hari, Panginoon, nung dumating yung manunukso sa kanya, Word of God pa rin ang ginamit niya. Yes. Salita ng Diyos pa rin ang ginamit niya. So, At at doon tayo niya- pa kaya, doon niya napatunayan na sa panahon ng mga tukso, sa panahon ng mga pandaraya o panlilinlang ng dyablo, ang mabisang sandata natin para mailaban natin yung faith natin, salita ng Diyos. Sabi ng Bible, ang isang tao hindi pwedeng mabuhay, hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa salita na lumalabas sa At yun bibig. yung gusto niyang pahalagahan sa atin. Sometimes we Amen. are very busy Oo. na isipin ano yung pagkain natin, susuotin natin, ano yung tuition ng mga anak. Busy tayo sa lahat ng yun. Ang hindi natin alam, yung kaparaanan natin may mas importante doon. Although hindi ko po sinasabing tumigil ka, umupo ka lang, no? Kundi isangguni mo sa salita ng Diyos. Panghawakan mo muna yung salita ng Diyos. And then, yung magbibigay sa'yo ng direction ko, ano yung gagawin mo? Para lahat ng need mo, ano man yung kinakaharap mo, ay mapagtagumpayan mo, ma-overcome mo. Ako naniniwala ko, Pastor Lynn, lahat ng sagot, lahat ng hinahanap ng tao at solusyon at sagot nasa Nasa Bible. Bible. Yes, everything. Nasa Bible. So kung wala ka narinig at hindi mo yun nakita, hindi mo nabasa, wala kang Importante lang Oo. sinaliksik mo yun. Ano yung nasa Bible para sa aking sitwasyon ngayon. Kaya nga importante, we keep on hearing and hearing the Word of God. Kasi, sabi nga, ito'y powerful, living, magkabilay tabak, ang katulad nito, na kahit yung pinaka-kasukasuan mo, kayang ma-penetrate nito. Ibig sabihin ay, kahit yung pinakamatindi mong sitwasyon, Amen. kayang wasakin ito ng salita ng Diyos. Ganon siya makapangyarihan. Pero hindi siya nagiging makapangyarihan kung nasa Bible lang siya, hanggat hindi mo siya sinasalita at pinaniniwalaan. Oo. Kasi ang dyablo, ang layunin niya talaga ay nakawin ng mga binhi o salita na naasik sa mga puso natin. So, kailangan bukas talaga po ang puso natin para papasukin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Gawin po nating matabang lupa ang mga puso natin Sa pakikinig. upang pagtama ng salita o mabuting binhi sa puso natin, Magbunga ito ng po'y sagana. mamumunga ng Yes. sagana sa buhay natin. Amen. Kumbaga, anumang sitwasyon meron ka ngayon, hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot, sapagkat meron kang pag-asa at meron kang sandigan sa panahon ng pangangailangan sa buhay mo. At kapag ka po sinabi nating bunga, wag po tayong laging nakatingin doon sa nakikita ng ating mata. Kasi yung lahat po ng nakikita ng ating mata, temporal. Pero yung mga unseen, yung mga blessing in the unseen realm, ito yung everlasting. Amen. Sa ating ngang Grace Talk kagabi, magbigay kayo ng everlasting at na blessing. Kumbaga sabi nila, hope, love, faith. Ito po yung mga bunga na magpapatatag sa atin sa anumang hamon ng buhay. Higit sa kayamanan. Higit Sabi nga sa kayamanan. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by Not by sight. sight. Kasi yung mga bagay na nakikita ay temporal. Temporal.
kumbaga, panandalian lamang. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, kagaya ng sinabi mo, ay pangwalang hanggan. Yes. Yung katulad ng faith natin. At ang hindi natin namamalayan o nakakalimutan, hindi tayo nagiging aware, na the moment you believe in Christ, lahat ng magandang bagay na yon nakadeposit na sa iyong spirit. Yung katatagan sa panahon ng hamon. Kanina nga nagpe-pray tayo, Pastor, di ba? Sabi ko, salamat Panginoon kasi sa lahat ng mga hamon na Amen. pinagdaanan namin. Salamat dahil yung katatagan mo, ibinigay mo sa amin. Marahil may mga pagsubok tayo sa buhay na nararanasan natin na nababatid rin natin na hindi sapat ang pera para masolusyonan. Pero kung may katatagan ka, pananampalataya, kapangyarihan mula sa salita Amen. ng Diyos, para bang napakadali ng Amen. bawat hamon. Tsaka Pastor Alin, hindi sapat yung ating mga ability. Yes. At Hindi yung ating connection. Hindi rin sapat yung ating sariling lakas. Hindi sapat yon mga kaibigan. Sabi nga ng Bible sa Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but my spirit, sabi ni by Lord. my spirit, says Hindi sa magitan ng ating sariling lakas, sariling abilidad, sariling talino, sariling galing, kung ano mang meron tayo, kundi kaya tayo magiging matagumpay ay dahil lamang sa Panginoon. Dahil sa faith Pastor, natin. pwede naman natin gamitin yung sarili nating lakas, talino, connection, abilidad, may resulta rin. Mm. Yun nga lang, hindi kasing ganda ng resulta kapag yung power ng Lord ang ginamit Amen. natin. Amen. At hinayaan nating yung kapangyarihan niya ang siyang kumilos sa ating Kaya nga, buhay. nakakatuwa pa, Soralyn, di ba? Nagiging buhay na patotoo nga ang family natin, ang church natin, ang buhay natin na nandito na tayo sa ganitong sitwasyon na napatunayan natin na talagang napakabuti ng Panginoon. Na totoo ang mga pangako niya na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Na kahit anong mangyari sa buhay natin, titiyakin ng Panginoon na sasamahan niya tayo. Maging sa madilim na bahagi ng buhay natin, hindi niya tayo iiwan. At doon niya ipaparana sa atin yung kanyang yung yakap ng bisig niya, yung dakilang pagmamahal niya. Kulang na lang sabihin ng Panginoon, okay lang yan. Kaya niyo yan. Sasamahan ko kayo. At siguro po kung nasa sitwasyon tayo ng napakahirap at saka yung bang masama ng kalooban mo, pagod na pagod ang isip mo, stress na stress ka, sakit na sakit ka at galit na galit yung kalooban mo, tapos walang-wala ka pang pera. Oo. Tapos yung mga kaibigan mo, iniwan ka pa. At kapag nandun kang sitwasyon, maiintindihan ko po kayo kung talagang parang ang hirap maniwala na parang may liwanag pa ba? Meron pa bang liwanag na darating? Napakadilim na ng sitwasyon ko. Pero alam niyo po, huwag niyo pong bibitawan ang mga pangako ng Diyos sa ganong sitwasyon. That very moment, mas lalo mong panghawakan yung mga pangako ng Diyos. At alam niyo po, magugulat ka na lang na hindi mo na mamamalayan, lumilipas yung mga panahon na, oo nga no, I remember nung mga panahon yun, sinabi ko ganito, na matatawiran natin to. Pagdating ng panahon, lilingunin mo na lang tong sitwasyon na to na magpapasalamat ka sa Lord na salamat, wala na kami sa ganitong sitwasyon, napagtagumpayan na namin, ngayon nag-i-enjoy kami sa blessings. I remember, Amen. may mga sinabi tayo ng mga panahon ganon. Mm-mm. Tapos, ngayon nililingon na lang natin sinasabi, oo nga, no? Tsaka wala ng pain. Wala nang pain, Kundi, wala na kundi lahat. yung Kung paano ma-appreciate pinagtagumpayan. mo yung biyaya ng Diyos, yung kabutihan niya, na kung paano tayong sinamahan sa ating The paglalakbay. gift of forgiveness is also one of the unseen blessings na everlasting. Kasi kapag nasa iyo yun, madaling mapayapa, madaling pumayapa. Kasi what are wealth kung sa panahong palagi kang nagkagalit kasi hindi ka nagpatawad? Amen. So, ito po ay isang encouragement mula po sa amin, mula po sa BBF team, na huwag po kayong sumuko, mga kaibigan. Yes.
Ilaban mo yung faith mo. Buhay ang Diyos natin. Di siya natutulog kailanman. 24/7, binabantayan ka niya, nakatunghay sa sayo. Wag Ang ka kanyang sumuko. mga anghel Mm-mm. ay naghihintay lang na utusan mo. Maaring, At para ma-activate sila, you have to speak the promises of, Yes. say yes and amen sa Amen. mga promises ni God. maaring nakatanggap ka ng bad report mula sa doktor at sinabing, 6 months ka na lang. O sa mga sinasabi ng tao. O kaya ay habang Walang buhay ka appointment. na magme-maintain ng gamot, maniwala ka pa rin sa Panginoon. Sa Kanya ka lang magtiwala. Sapagkat sa Kanya, nasa Kanya ang huling salita. Kung paanong ang Panginoong Hesus ay hindi sumuko sa kanyang mission on His way to Calvary. Amen. Ganon din po natin panghawakan yung pananampalataya natin. Dahil Oo. ang pananampalataya natin ay pananampalatayang lumalaban, always fighting for the good fight of faith. Yun po yung pananampalatayang meron tayo na pinagtrabahuhan ng ating Amen. Panginoong Hesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Dahil ito po ang pananampalataya na tiyak na na ang panalo ka na. tagumpay. Yes, Amen. panalo ka na agad. Okay, Ayan. so Kaysa labanan natin yung mga gumawa ng problema sa atin, Oo. ilaban mo na lang yung iyong pananampalataya, mas may pakinabang ka dun. Amen. So magandang gabi po sa inyo lahat. Fight the good fight of faith, everyone! Amen. God bless you. God bless you. Binabati po natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California, ang The Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sis Cora Yap, dealer of Salad Master, music team of the Rock Christian Fellowship, headed by Brother Rick and Sister Larry Manguera, Brother Leo and Sis Marisa Swan, Charmaine Herales, Brother Benny and Sis Nora Tabingo, Sis Malu and Elsa Cortez, and Tony Nukal. At ganoon din po sa Nukal family of Sacramento and Texas, Josie Evangelista, Jeanette Allen, Magpantay family of Munting Batangas, Grace Tiljagnica, Gio, Micah Española, Kim, Jay, Sed, and Casey Magpantay, Maribel Magpantay of Abu Dhabi, Mel Chris and Darwin Almario, Iya of CHO, and Cute, Kiana. At lalong-lalo na po sa aming Nanay Sol at Tatay Edmond Evangelista. Happy listening po sa inyo dyan. Mula dito sa BBF team at dyan po sa Sacramento, California. Ayan, syempre binabati rin po natin yung mga tagapakinig natin dyan po sa Lote, Puerto Ribas. Kay Tatay Ed, Nanay Evelyn Santiago, kay Luis, kay Ate Edlin, Nanay Lucy, Kuya Junior, Ate Nora, Diane, Hazel, Oliver, Ate Grace, Kuya Elimar, Trisha, and Dave Santiago, Tatay Lando, Nanay Mila, Apple, Mark, Jaya, Jenna Santiago, Ate Lita, Jane Vicente, kay Casey, AJ, Tim and Matthew. Hello po sa inyo. Ayan guys, ko rin ko pong mag-good evening sa lahat ng volunteers ng Relief Feeding Program dyan po sa Hermosa and Dinalupihan, Pastora Agnes, dito po sa Santa Monica, si Gleda, sa Lote, si Nanay Evelyn, si Jo, at saka si Jane Vicente. At ganun din sa ganun din po sa Kadatay, Dalikan, Bontok, si Sister Divine at yung lahat ng mga young mothers na sumusuporta sa kanya, at si Ma'am Agnes Munoten ng Annabelle Elementary School dyan sa Annabelle sa Danga, Mountain Province, at sa kanyang dalawang co-teachers, at ganun din sa BHW na si Sister Teresa Mangliwan, at syempre kay Pastor Marlon Mangliwan. Hello po sa inyong lahat. Ayan, binabati din po natin si Ate Jane, Kuya Bernard, si Carlo, si Riza, and John Berlacunsay. And syempre kay Nila and AJ Ongkinko of Abukay, and kay Pretty San. Ate, kinagagalak po namin kayong i-welcome sa ating feeding program, ang bago nating kabubukas na feeding center dyan sa Sibakan at saka po sa Hermosa and the Nalupihan area. At binabati din po natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Angeles, Pampanga, si Tita Sin, si Mami Helen, at si Kuya Bong. Yan. Happy listening po sa inyo dyan. At ganoon din po kay Kuya Jan Revoluciano of Arizona, USA, at si Kuya Ian De Leon. Yan. Si Sir Ian De Leon of COBHS. Gusto ko rin po mag-good evening sa lahat ng taga Christ, the New Creation Church dyan sa Baguio City,
See you po on Sunday. And sa lahat din po ng mga taga Bontoc Mountain Province, lalong-lalo na po sa Colnog family at Dangilan family, see you po on Monday. Glendanin Tapan and Baby Samson. Binabati ko po yung mga taga-Angeles, si mama ko po, si Mama Cynthia, si Me, si Kuya po. Saka po sila Tita Che, Hiro, Shaken, tsaka si Baby Tia. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat din po sa lahat ng ginagamit ng Lord para ang program na ito ay magpatuloy. Ang Lord po ang magbibigay sa inyo ng bountiful harvest at amin po dinideclare yan in the name of Jesus. Maraming salamat din po sa lahat ng sumusubaybay sa program na ito, sa lahat ng nananalangin, sa lahat ng nakakasama namin dito sa station, kay engineer ng Smile Radio. Maraming salamat. Nagdideklara po kami lahat ng masaganang pagpapala sa inyo pong mga tahanan. At yes, keep on listening to hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. This is every Friday, 7 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. Lagi po tayong makinig sa hashtag BBF dahil sa hashtag BBF, May nagmamahal sa'yo. good evening everyone. Shalom, glory, and kara. Para bang nagbabalik tanaw, kapag